Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsalabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala ng banda. Sa siraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, tumawa pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service, ay tunay, hindi pa na-dose. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang lingit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, at nagpaputok para Big Viper. Kaya kami matindog, di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok para Big Viper, di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scar, we do it right. Your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point pag sabay lang lakad. Crossfire, deal sniper. Big Man airsoft sniper. Na solid, panalo ka palagi. Di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Kaya-kaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo mga Airsoft. Good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello po. Kamusta po yung Valentine natin, no? Grabe. Habang yung iba nag-enjoy kagabi, ako na-stuck sa traffic, no? Sobrang traffic ng NLEX kagabi. Okay, no? So, parang 9 PM na yata. Habang bumabaybay kami, still matraffic pa rin, no? So, ngayon special ang ano natin, ang review and unbox natin mga ka-Airsoft, no? Dahil ano to, request ng ating ka-Airsoft, no? Our big time ka-Airsoft from USA, si Sir Ronnie Gamuzara, no? So, Ronnie kaya to? Ron? Oh, I don't know how to
pronounce this right, pero Ron Gamuzara, no? Si Sir ay isang OFW na actually mga Airsoft, no? Uuwi siya, kung di ako nagkakamali, June or July pa. Okay? Kaya lang, siyempre, natatakot din siya na hindi maabutan ng staccato. Staccato fever, grabe, sobrang tindi ng fever na ginagawa nitong staccato na to sa ating mga kababayan, no. Mga Karso pa, na remind ko lang, kung ikaw naghahanap ng 2011 na caliber 45 na malakas, matindi, mayabang, maangas, staccato na, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kung ang pinag-iusapan natin T-Rex lang, mga ka-airsoft, hindi uubran T-Rex dito, no? Kung ang pinag-uusapan natin is mga 5.1 lang na R-Series, Elite Series na 2011, malayong malayo. Tatandaan nyo ganito. Lagi ko na sinasabi sa vlog ko to ang staccato is the replacement unit for the STI. Okay? Wala nang lalabas na STI. Kung meron man siguro reissue para i-commemorate na lang yung brand or yung model, no? Pero ang staccato ay siyang pumalit sa STI. Okay? Since siyang pumalit sa STI, so siya na ang makikita natin na mga i-issue sa mga darating na taon. Again, wala na pong STI, ang pumalit ay staccato. Okay? Ngayon, ang staccato na hawak natin is the collaboration of the two big company pagdating sa airsoft. Okay? Number one is the collaboration of the JAG Precision and the EMG. Okay? Kilala natin ang EMG pagdating sa mundo ng tunay na barel, no? Ay, sorry. Kilala natin ang EMG pagdating sa pag-license ng tunay na barel. Okay? Kilala natin ang JAG Precision pagdating sa quality na unit. Ang JAG Precision is a US-based company. Ang EMG is a Taiwan-based company. Joint force. Taiwan and USA, EMG and JAG Precision. Then, naka-license, no? Nasa na ba yun? Para lang makita nyo, Ayan. Kasi ganito. Ito kasing unit na to, mga Airsoft, is a fully licensed. Yung staccato kasi natin is a fully licensed. Once we said na fully licensed is 100% kung ano yung tunay, yun po siya. No nonsense tong unit na to, mga Airsoft, no? Kung ano yung tuldok ng tunay, kung ano yung markings ng tunay, yun siya. Fully licensed under the name of staccato. Ano ba yung staccato? Siya yung dating STI. Okay? Ngayon, since ano ba to? Fully licensed siya by staccato, ang nag-produce and ang nag-manufacture ay si EMG. Si EMG ay Taiwan. Okay? But itong unit na to is how do you call this? Manufactured in China. Doon inassemble, no? Pero hindi siya China, okay? Doon lang inassemble. Parang yung ganito, yung mga iPhone natin, mostly yan merong planta na tinatawag sa China. Yung mga Samsung natin na cellphone sa China ginagawa, pero Korean company yan, okay? Yung mga LG na LED TV or mga appliance natin, sa China minamanufacture yan because yung manpower cost doon sa China is mababa compare mo sa iba, no? Kaya doon minamanufacture. Okay? Pero what is important is yung the technology na tumatakbo doon sa unit, no? US technology and Taiwan technology, syempre yun ang sinusunod pa rin na mga protocol. Okay? Kaya wala tayong dapat ipagkabaro, no?
Okay, dalawa sa pinakamalupit, dalawa sa pinakamatinding unit sa ating kasaysayan sa history of the airsoft. Tulad na sabi ko kanina, wag po kayo masasaktan, no? Kung ang unit na pinag-uusapan natin ay T-Rex, malayong malayo po rito yon. Okay? Hindi uubra. Kung pinag-uusapan natin is mga ordinary 2011, hindi rin po uubra. Okay? This is the staccato mga ka-airsoft, no? Pagkakataon nyo na po ito. Pag ito pinalampas nyo, wala na. 2 years, sabi ko nga sa mga vlog ko, di ba? This staccato is 2 years on the making. Ang tagal nating inantay ito. 2023, late 2023. Siguro parang December 2023 nung unang nilabas natin to. Okay? Ngayon, 2024, hindi siya lumabas. 2025, the whole 2025 hindi lumabas. Ngayon lang ulit lumabas. 2026 na. Ang daming inaantay nito. Actually, mga Airsoft, no, 80 pieces. Lagi ko sila sabi to. 80 pieces ang pinarating natin ito, no? Ang dumating sa atin na ganito. 80 pieces. Pero, hindi pa man din siya dumarating sa Pilipinas at habang inaantay natin, naka-reserve na agad yung 65 pieces. Just imagine, ilan na lang ang natitira. Di ba? Ngayon, yung inuunti-unti ko rito, ito na lang yung mga natitira, no? Yung 65 pieces na yon is mostly ina-upgrade. Actually, ganito kasi. Inunang in-upgrade yung mga natira. Kasi yung mga natira is bibilihin nyo ng mga walk-in, ng mga nagpapa-COD. Ngayon, yung mga 65 pieces na isa-serve natin ng mga pina-reserve is ano yun, bali kasalukuyan palang ina-upgrade. Okay? Ina-upgrade para isa-isa, dahan-dahan, maipaship na natin sa mga customer natin. Okay? The Staccato, the 2011, naghanap ka ng malakas, maangas, matikas, pagkakataon mo na to. Pag ito pinalampas mo pa, ay nako po, ewan ko na lang. Okay? This unit is equipped na rin, nagpadagdag na rin yung ating ka-airsoft ng SITAC Lowrider, no? With leg holster na holster. Grabe, napakasarap, napakaganda. Okay? Okay, ayan, no? Gusto mong alisin, ayan lang, pipindutin mo lang to. Okay, ayan. Diba? Napakaganda. This holster is capable of both 2011 and 1911, no? Glock okay din, kasya rin sa kanya, pero yung mga unit like Beretta, like Sig Sauer, basta yung mga ibang platform, magkakaroon ng adjustment, magkakaroon ng conversion, no? Pero ito, inayos ko na, meron na akong kinonvert dito sa holster para mag-fit siya on both unit, the ZZ and the 2011. Kahit mga Combat Master, kasya dyan, pasok dito, okay? Okay, then, ay, pasok yun. The ZZ ito. Sa ZZ, na ito lang, no? Magluluwang lang tayo ng bahagya, ng kaunti dito, oh. Na-adjust kasi ito mga ka-airsoft, no? Magluluwang lang tayo para totally pumasok si ZZ. Hindi ko lang in-adjust pa kasi mas mataba ang mas mataba nga ng kaunti si ZZ, no? So magluluwang lang tayo. Saan ba niluluwangan yan? Ito lang, itong part na to. Okay? Luluwangan mo lang para umangat, so fit na rin si ZZ. Ngayon, pag gagamitin mo naman sa 2011 mo, instead na luwangan, hihigpitan mo na naman. Ayan. Katulad niya, pasok na si ZZ. Oh. Ayan. Okay? Ngayon, pag aalisin mo, ayaw. Di ba? Kahit magtatakbo ka, kahit anong gawin mo, itumba mo yan, hindi malalaglag yan. Once na prines mo na to, ayan na, malalaglag na yan. Sorry. Yun. Okay? Kailangan maipe-press mo to para mag-release siya. Ganon din, syempre, with the holster, nagpadagdag na rin ng mag-pouch yung ating ka-airsoft ng si Sir Ron, no? Ayan, no? So, dito, fully compatible, both ZZ magazine, Glock magazine, at saka
High Kappa Magazine. Ayan ha. Okay, ayan. Hindi ko lang sure kung 1911 pasok dito, pero tingin ko pasok eh. Pag ito in-adjust, pag pinigato, pasok ang 1911. Pengi nga kung 1911, tignan ko kung pasok rin sa holster ang 1911. Parang magazine. Hindi, unit. 1911, pasuyo, no? Nahiwagaan lang ako eh, no? Kasi sa mag pouch niya, pasok po, ayan, no? Pasok, i-adjust lang to. This is a standard eh, no? Ayan, pasok both, ayan, no? Makikita nyo. Ayan, pasok, no? Napakaganda, oh. Grabe, secure na secure yung ano, no? Ngayon, tignan natin kung pasok nga ba sa 1911 yung unit. Pero yung holster, tingin ko pasok, ayan, no? Kasi pag in-adjust mo, pipigayan, ayan, makikita nyo, ayan. Ayan, no? Pansin nyo? O, ayan. Pasok sa 1911. Ang galing. Tignan natin yung holster kung pasok, Ayan. The 2011, pasok sa 1911. Ay! Pasok na pasok rin pala. Ayan, oo. So, mag-a-adjust lang tayo. Kasi actually ang mga barrel, halos pare-parehas lang rin ng platform ng trigger guard. The trigger guard, ito yun. Okay, pare-parehas lang rin. So, ayan. Okay? Okay? Ayaw? Press. Ito. Ayan, no? So, pasok, napakaganda. So, itong jackpot pala tong kay Airsoft natin na si Sir Ron, no? Kasi yung naibigay natin is kinonvert natin, pasok siya sa karamihan. Last na, Glock. Para lang ma-sure natin, no? Kahit Glock 17 lang. Ayan, pasok siya, no? So, okay to. Okay tong holster na maibibigay sa'yo, bossing. 1911, 2011, ZZ. Ngayon, sa mag pouch kasi, pasok yung Glock. Let's check dito sa holster kung papasok yung Glock. Okay? Glock 17 or any Glock version. I just hope na pumasok para jackpot na jackpot yung bossing natin. No? So, this is a Glock 17. Pasok natin. Oh! Saan bumabangga? Okay, regarding kay Glock 17, matindi-tinding adjustment. Pero pasok siya. Yan. Oh, yep. Oh, pasok. Ngayon, mga ka-airsoft, mag-a-adjust lang talaga. Okay, mag-a-adjust dito, ito. Ibubuka to. Yan. Itong mga allen na to, i-a-adjust. Ayan, ibubuka. Okay? So, bubuka siya. Okay yan, hindi pa naman sagad. Oh, malayo pa. Pwede pa, no? Pwede pang ibuka ng ibuka. So, ayan kasi. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Mapapansin nyo, ha? Pag ito hinihigpitan mo, ayan, sumasara. Ibig sabihin, kumikitid yung pwede mong ilagay. Ngayon, pag niluwagan mo yan, lumalapad naman yung pwede mong ilagay, no? Kaya nga ang 2011 is pasok na pasok. Okay? Ngayon, ang 1911 is pasok pero medyo maluwang, kaya ayan, mag-a-adjust lang tayo. Okay? Ngayon, ang Glock kasi, ito pansinin niyo yung trigger guard nito. Manipis. As well as the 2011. Ito rin, no? Pansinin niyo yung kay ZZ, medyo mataba. Kaya kailangan, pag ZZ gagamitin mo, medyo mag-adjust ka. At saka, pag mag-Glock, tignan mo kung gaano kataba. Trigger guard ng Glock. Kumpara mo sa 2011. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, ayan, ang taba nito, compare mo dito. Ayan. O, di ba? Kaya adjust lang, okay? So, okay na itong unit na to. So, bossing, ito na po, Sir Ron, no? Ito na po yung magazine mo. Then, dako tayo dun sa unit. Sabi ko nga, this is a 2011 Staccato. This is a 2-year on the making na unit. So, yung mga nagpapatupatumpik pa dyan, delikado kayo, okay? Pag ito hindi nyo naabutan, minsan lang lalabas to. Yan, tulad na nasabi ko. Ano yung mga naka-pending? Paano mo na kay Kuya Al? Saka yung mga nandito. Ayun, no? Ayun, hindi kasi tumuloy yung ulan eh. Ayun, yung pag nagpatumpik-tumpik pa kayo at
naubusan kayo nito, pasensyahan na po Basta ako, ise-serve ko yung mga naka-reserve and at the same time, ibibigay ko sa mga magwo-walk-in, sa mga magpapa-COD, yung mga unit hanggat meron lang po. Ngayon, kung sakali pong mauubusan, pasensya na po. Okay po? Basta wala pong sisihan kasi hanggat maaari, pipilitin kong ma-serve lahat ng gusto ng mga airsoft. Okay? This is a 2011. What is good and special about this 2011? Number one, this unit is naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-big bore nozzle, naka-hammer protection pad. Kargang upgrade 6. Full upgrade version kung tawagin. Nakikita nyo naman ang FPS nito. So far, sold na sold tayo. So far, may nagpo 450, may nagpo 460, may nagpo 470 using the 12 kg gas and the 0.20 grams of BBs. Okay? Napakalakas na puno. Okay? Tapos, meron pa akong isang bagong upgrade ngayon para sa kanya. The recoil buffer. Okay? Ano ba tawag dito? Nagpapa-manufacture na ako ng recoil buffer na engineering plastic and rubber materials para sa staccato. Okay? The recoil buffer, siya yung parang shock absorber. Ina-absorb niya yung excessive recoil na ginagawa ng unit. Ngayon, pag ina-absorb niya yung recoil, so protektado yung unit mo sa masyadong lakas. Kaya kahapon sinimulan ko na. Actually, this one hindi pa to naka-recoil buffer. Bagong innovation lang kasi ng Big Man Hobby Shop yung recoil buffer. Okay? Nagpapagawa pa ako para lahat ng bumili sa akin ng staccato, papadalhan ko ng recoil buffer or i-recall ko para po mai-upgrade natin ng recoil buffer. Don't worry, yung upgrade ng recoil buffer, free lang. Online. Si Sir Ron. Ayun nga pala. Okay, sige. Sir Ron, no? Siguro, asan ba? Idol Big Man watching po. Super excited. God bless po. Oh, yun. Okay. Yun, total nandiyan si Sir, no? Yung recoil buffer nito, baka kasi magtaka ka, bakit hindi pa naka-upgrade yung recoil buffer? Bakit yung nilive ko kahapon na i-deliver namin somewhere in Manggahan, Pasig, naka-recoil buffer? Actually, sabi ko nga sa live, bagong technology namin yung upgrade na yon. So far, ang karga nitong upgrade, 6 na po. Okay? Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hop up rubber, at saka enhanced big bore nozzle. Hindi siya totally big bore. Stock bore lang siya pero in-enhance namin ng pinakamalapit doon sa pagiging big bore. Kaya ang FPS nito, is talagang mataas na. 450, 460, 470. Okay? Kaya talaga namang mag-e-enjoy tayo. May chrono ba tayo? Pwede tayo mag-chrono? Palabas yung chrono, tapos i-set mo na yung magazine natin. Pakilabas yung chrono, okay? Tapos pengi akong 0.20 grams na bala, okay? Para makapag-chrono tayo. Oy, boss, ano pinakamura yung airsoft? Sir Yuhan Hutala, sayang naman. Mukhang matinong tao ka naman. Mukhang nagpro-provide ka ng pamilya. Ngayong bibili ka na ng unit mo, ang pinahanap mo is pinakamurang airsoft. Bossing, ang pinakamurang airsoft, yun yung pinakawalang kwentang airsoft. Ang isang bagay, nagiging mura dahil sa quality ng materials na ginagamit sa kanya. Pag yung isang bagay mura, expected mo na after ilang weeks mapapamura ka.
Okay? Wala po kami nung pinakamurang mga hinahanap mo. Wala po kami 3,000, wala kami 4,000, wala kami 5,000, 6, 7, wala po kami yan. Okay? Kasi yung mga unit na yan is mostly China unit po. Tandaan mo, kung bakit naging mura yan, it is because low quality ang materials. Tatandaan nyo to mga ka-airsoft. Lahat ng low quality materials, kahit anong upgrade ang gawin natin, hindi niya kayang tindigan yung mga high quality units. Okay? Wala, hindi talaga mangyayaring matitindigan niya yung high quality unit, no? Kahit anong gawin, hindi, never mangyayari yun. Okay? So, this is, ayun nga, mabalik tayo sa recoil buffer. Hindi pa ito naka-recoil buffer kasi trial yung kahapon. Okay? Nagpapagawa pa ako sa taga-torno natin ng recoil buffer, which eventually pwede ko namang isend na lang sa inyo. Kayo magpalit, bibigyan ko kayo ng guide, ng tutorial, paano magpalit nun. Or the other way around, dalhin nyo sa akin. Libre po ang upgrade nun. Okay? Wala po kayong babayaran na unit for that. Okay? Boss, budget ko 27k, gas type na rifle, hanap ko. Wow! Ayun. Since 27k yung budget mo, pasok na yan para sa mga dissenting unit. Okay? Message ka, bossing. Mag-message ka personally. Wag kang mag-inquire sa comment section kasi, bossing, ayaw ko maging target ka ng mga scammer. Okay? Ang dami po manloloko ngayon. Manood po kayo ng balita. Crime rate, napakatindi. Napakatindi ng mga patayan, ng holdapan, ng nakawan. Okay? Sa pulis, nagpatayan. Asawang pulis, pinapatay yung asawang pulis, pati anak dahil sa napagbentahan ng SUV. 'Di ba? Mag-asawa na yan. Okay? Tinalo pa. Ikaw, kaano-ano ka ba ng mga scammer? Wala. Pero tataluin ka nila. Okay? Bossing, kung interesado ka talaga, mag-inquire ka, mag-message ka sa page natin. Okay? Wag kang magpakita sa comment section ng may pera ka. Wag kang magpakita sa comment section ng may pambili ka. Wag kang mag-a-announce sa comment section na may pera kang pambili na ganitong amount. Wag. Actually, yung ginawa mo, hindi tama niyan, no? Kasi ganito yan. Kung talagang interesado ka, mas maganda mag-PM ka para hindi ka maging biktima ng mga scammer. Okay? Ang gagawin kasi sa'yo ng scammer, i-message ka na, no? Halimbawa, ang pangalan ng scammer Ismael. Okay. May message ka ni Ismael. Ako po yung tao ni Big Man. Yung unit po namin ganito po. 'Di ba? Ngayon, magsesend ka ng pera ron. Siyempre, magtransaksyon kayo. Bandang huli, magugulat ka po siya. Bakit? Parang walang dumarating na unit. Hindi mo alam na scam ka na. May message mo sila, scene mode ka na lang, or worst case scenario, naka-block ka. Diba? Kaya bossing, para makaiwas po tayo, masakit para sa akin pag nalaman kong meron isang ka-airsoft na na-scam dahil nagnanais lang ng airsoft, no, masakit para sa akin yan. Kaya kung interesado po, ang pinakamahusay na gawin, mag-message po sa page natin. Okay? Oy, lupet mga unit na yan, idol. Sabi ni Juan Yu Cao. Sayang. Mas maganda sana kung hindi dummy account. Mas maganda sana kung totoong pangalan, no? Juan Yu, ikaw, no? Okay? Ayun, katulad nito. Dino Adolfo Colasito. Nice bossing. Sabi niya, di ba? Halatang-halata mong tunay na pangalan, tunay na account. Ganito, masarap kasing makipag-usap doon sa tao na ang taong kausap mo, yung real identity. Di ba? Nakakainis at saka nakakatamad kausap yung tao na walang identity. Hindi niya ginagamit yung tunay niyang pangalan, di ba? Ikaw ba, papayag ka, ang kausap mo hindi mo alam yung totoong pangalan niya? Pero katulad dito, uy, ended.
Mahilig siya. Okay, tuloy natin mga Arso. Pasensya na po, naputol yung live natin. No? This is a 2011 Staccato. Yun nga, tulad ng sinasabi ko, upgraded version na to regarding sa recoil buffer niya. To follow po. Okay, bali free lang po natin ibibigay yung recoil buffer niya. Sana po maintindihan nyo, wag po kayong magtaka bakit hindi naka-upgrade yung recoil buffer. New innovation lang po kasi natin. Okay? This is the Staccato 2011. Kasa, ilock natin manually. Magi-spray po tayo dito sa part na to. Okay? Sprayan po natin. Okay, then spray po tayo sa nozzle. After natin ma-sprayan, syempre, lagi natin ginagawa. Hindi natin ito hinahatak, bagkos, full back. By the way, no, itong unit na to is equipped na rin with a, kung tawagin ito, holographic na doctor site. Okay? So, ito, napakaganda, napakalupit ng unit. So, test fire po tayo. Okay? Pahingin akong green gas. Ito pa yung green gas. Okay, bali magkokrono po muna tayo para po maglagay po tayo ng 2.20 grams na bala. Hatak pababa. Put your right hand here, then pump lang po tayo. Hindi na po natin gano'ng pupunuin. Maximum rounds po is 28 plus 1. Ngayon po, chrono po natin to. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Firing po tayo. Firing. 454. 455. 464. 460. Ganun siya kalakas mga airsoft kasi po upgraded version po siya. Firing na po natin. Firing. Cut mo muna. Okay? Firing po. Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos po, syempre, yung unit natin, nakasanayan natin, pag wala ng lamang bala, wag pong itatabi ng may lamang bala ng bababaran natin. Kailangan po lagi wala pong lamang bala para po hindi masisira yung spring. Then, press po. Okay. Unit po ng ating ka-airsoft, Roan. Roan Gamuzaran. Ito po yung unit mo. Ready po for packing at yun na, ano pala to? Itatabi muna natin, no? Okay. Ito po yung unit mo. So, dako po tayo dun sa ZZ Shadow natin, no? So, this is the ZZ Shadow, the Everyman's Dream. The Shadow 2. Hindi po ito yung ordinary version. Kung mapapansin nyo, meron po siyang magwell. Ito po yung high-end and very rare version pagdating sa mga ZZ. Ito po yung unit na masasabi natin na talaga namang matindi. Matindi po siya dahil sa taglay po niyang karga, upgrade at biggest. Ito pong unit na to is capable of 12 kg, 14 kg at saka CO2. Lahat po ng hinahanap ng isang player ay nandito na sa unit na to. This unit is a competition grade unit. Okay? Kaya kung gusto mo sumali mga competition, practical shooting, the best na the best po ito. Okay? So, start po tayo. The unit, kasa natin, ilock manually, then
maglalagay po tayo ng silicone oil. Spray po sa slide stopper. Okay. Hatak. Rest. Okay. Ngayon po, magazine. Magazine. CZ. Magazine CZ. Sorry. Kumuha lang ng magazine. Ayun, kumuha po ng magazine. Siyempre po, tulad na nakasanayan, i-chrono test pa rin po natin. Okay? Hatak lang po, hatak lang to pababa. Then, 0.20 po, lagay po tayo. Ang normal na FPS ni Shadow is nasa 300 something lang siya. 300, 10, 320. Pero ito, tignan natin ngayon. Lagyan natin 12 kg, upside down, then press down. 1, 2, okay. 2 seconds lang po. Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing. Yari. Okay. Ulit. Okay. Firing. Ay, sorry. 398, 399, 402 FPS, 413 FPS, 409 FPS. So, kung napatungtong natin siya sa 400, it is because yung upgrade na meron yung unit. So, dahil nga upgraded yung unit, mas malayo yung FPS niya doon sa mga all-stock. Okay? Firing po tayo mga Airsoft. Okay? Mga Airsoft, this is the CC Shadow. Nakita nyo naman yung FPS, 413 FPS. Kasi po, full upgrade version po ito. Firing po tayo. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Medyo gusto ko pa mag-fire, no? Lagyan pa natin ng bala. No? Ay, lagyan naman natin ng .30 para ma-achieve natin yung lakas mas lalo at saka pagiging diretso. Mga Airsoft, no, pag chrono test tayo, laging ginagamit natin .20. Pasok. Kasa. Ready to fire. Kita ba sa chrono? Naubusan na ng gas, no? So, yung unit natin, napakaganda, napakasarap. For sure, mag-enjoy ating ka-Airsoft. Mga ka-Airsoft, dalawang unit, the 2011 Staccato at saka ang CC Shadow, gustong-gusto ng ating ka-Airsoft. Okay? Mga ka-Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man.